Nagsimula ang kwento kay Kath, siya ay isang batang manlalaban. Habang siya ay kumakain, isang babaeng nagngangalang Madam M ang lumapit sa kanya. Si Madam M ay nag-aalok kay Kath upang mapabuti ang kanyang kasanayan sa martial arts, bibigyan niya siya ng espesyal na pagsasanay para mapahusay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at isang pangako ng magandang pera kapag naging nangungunang manlalaban siya. Naintriga, pumayag si Kath, at naglakbay sila sa isang liblib na isla gamit ang helicopter. Pagdating nila, napagtanto ni Kath na hindi lang siya ang batang dinala dito, ang isla ay may maraming iba pang mga batang mandirigma. Sa kanila, naging kaibigan niya ang dalawa pa. Gayunpaman, ang kapaligiran ay naging kakaiba. Isang araw, dala ng pangungulila, nagpa siya ang isa sa kanyang mga bagong kaibigan na umalis. Nakapagtataka, nagbigay ng pahintulot si Madam M, ngunit habang sinusubukan ng bata na sumakay sa helicopter, lumitaw ang problema. Ang isang gwardya na responsable sa pagtiyak na walang aalis ay nagpaputok ng babala upang maiwasan ang kanilang pagtakas. Ito ay nagiging malinaw na ang pag-alis mula sa isla ay mamamatay. Isang mahigpit na tagapagsanay ang humakbang para magsalita, na nagbabala sa kanila tungkol sa mataas na seguridad ng isla, na binabanggit ang mga kamera sa lahat ng dako at ang mga gwardya ay laging nakabantay. Samantala, sa isang malayong lungsod, isang federal na ahente na nagngangalang Jack ang malalim na nagsisiyasat tungkol sa mga nawawalang bata. Nakahanap siya ng kakaibang pahiwatig, lahat ng nawawalang bata ay mahusay sa martial arts. Iniisip niya kung may koneksyon at nagtakda siya upang mahanap ang mga sagot. Kinabukasan sa isla, nagsimula ang mahirap na pagsasanay. Sina Kath, Charlene, Jane, at ang iba pang mga bata ay hinuhubog para maging bihasang mamamatay tao. Ang kanilang gawain ay napakahirap, mahigpit na pisikal na pag-eehersisyo araw-araw na walang pahinga o araw na walang pahinga. Habang nagiging gabi ang mga araw, nabubuo ang pagsasama ni Kath at Charlene. Nagiging hindi sila mapaghihiwalay, nangangako na laging nasa likod nila ang isa't isa. Ang pagkakaibigang ito ay tumatagal, at kahit 6 na taon na ang lumipas, ang kanilang pagsasama ay nananatiling matatag. Ang kanilang pagsasanay ay kasing hirap ng sundalo. Si Madam M, ang tagapangasiwa ng kriminal na programang ito, ay panapanahong bumibisita sa isla. Sa ilalim ng kanyang gabay, ang mga bata ay hindi lamang natututo ng mga diskarte sa pakikipaglaban, sila ay tinuturuan ng mga advanced na kasanayan sa teknolohiya at isang nakamamatay na paraan ng pagpatay na nagta-target sa spinal cord ng tao. Ngunit ito ay hindi lahat tungkol sa labanan, ang mga batang babae ay sinanay din sa kagandahan, na inihahanda silang makisama sa anumang sitwasyon. Sa paglipas ng mga taon, nag-mature sina Kath at Charlene bilang mga may sapat na gulang na babae, ang kanilang pagsasama ay kasing lakas pa rin ng dati. Pagkatapos ng kanilang pang-araw-araw na mga sesyon ng pagsasanay, naliligo sila sa dagat at pinag-usapan ang mga kaganapan sa araw na iyon. Si Jing, gayunpaman, ay kakaiba, mas gusto niya ang pag-iisa, madalas na nagsasanay ng mag-isa, na gustong maabot ang nag-aalab na ambisyon. Bago ang kanyang buhay sa isla, siya ay isang tanyag na martial artist, na naglalayong maging pinakamahusay sa lahat ng mga nagsasanay. Dumating ang isang hindi inaasahang araw nang mag-anunsyo si Madam M ng isang pagsubok. Kailangang harapin ng mga trainees ang isang pre-selected squad, isang tunay na senaryo ng labanan. Sinubukan sila ni Madam M, at nahirapan sila sa pagsubok, lalo na si Charlene. Noong gabing iyon sa banyo, ipinagtapat niya kay Kath ang kakilakilabot na kitid ng buhay sa unang pagkakataon. Si Kath, na nauunawaan ang bigat ng kanilang mga responsibilidad, ay umaliw sa kanyang kaibigan, na hinimok siyang manatiling matatag. Napalitan ng eksena sa isang tahimik na gabi kung saan ang mga trainees, pagkatapos ng nakakapagod na session, ay nagpapahinga at nagmumuni-muni sa mga natutunan sa araw na iyon. Ang katahimikan ay biglang nag-ambala nang si Madam M ay nagpaputok ng baril sa kanilang silid. Nagtakda siya ng isang nagbabantang gawain sa harap nila, dapat patayin ng bawat babae ang isa sa kanilang mga kasama at iharap ang katawan sa open field. Mula sa orihinal na grupo, 11 na lang ang natitira na babae, kasama sina Kath, Charlene, at Jing. Inanunsyo ni Madam M ang isang nakakagigil na kompetisyon para sa susunod na gabi, na nagpapahiwatig na isa sa kanila ang pipiliin. Nagtapat si Charlene kay Kath na hinimok siyang huwag mag-alinlangan kung magkaharap sila sa labanan. Dumating ang kinatatakutang araw sa larangan ng labanan.
Inilatag ni Madam M ang istruktura ng paligsahan, ang unang dalawang mandirigma ay maglalaban, at ang mananalo ay haharap sa ikatlo at ikaapat, at iba pa. Tinitiyak ng ladder match system na ang pinakamalakas lang ang lalabas sa itaas. Ang mga babae ay nagmamadaling pumili ng mga numero upang matukoy ang kanilang pagkakasunod-sunod. Nakuha ni Kath ang unang pwesto, senyales na siya ang unang lalaban. Sa isang tahimik na sandali, binigyan niya ng lakas si Charlene, na medyo nanginginig. Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan, pinamamahalaan ni Charlene na kunin ang numero ni Kath na inilalagay ang kanyang sarili sa unang posisyon sa pakikipaglaban. Ang labanan ay napakatindi, nagtagumpay si Charlene sa kanyang pangalawang kalaban, pagkatapos ay natalo ang ikatlo at ikaapat na manlalaban. Ang mga posibilidad ay tumaas sa kanyang susunod na labanan laban sa tatlong mandirigma, ngunit pinamamahalaan niya ang kanyang paninindigan. Ngayon, sa final showdown, makakalaban niya ng sabay ang tatlong mabibigat na kalaban. Gayunpaman, pumasok si Kath, tinutulungan si Charlene laban sa kanilang tatlo. Ang sitwasyon ay tila nagbabago kapag ang isang kalaban ay nagmumungkahi na magtulungan sila ni Jing, ngunit habang ang tensyon ay tumataas, si Madam M ay pinahinto ang laban. Idineklara niya silang mga kampyon, ang pinakamahusay sa kanyang mga trainees at mga karapat-dapat na magtapos sa kanyang mahigpit na programa. Ang salaysay ay umiikot ng sumapit ang gabi. Inaanyayahan ni Madam M ang mga kampyon para sa isang celebratory dinner. Habang sila ay nag-toast sa kanilang kinabukasan, hindi nila alam na ang kanilang mga inumin ay nilagyan ng sleeping pills. Habang nagsisimula silang makaramdam ng antok, pumasok ang tatlong lalaki. Si Madam M, na laging naghahanap ng mga paraan upang patigasin ang kanyang mga asasin, ay inutusan ng mga lalaki na kainin ang bibingka ng mga babae. Ang kanyang baluktot na pag-iisip ay nagmumungkahi na ang karanasang ito ay mag-aalis ng anumang mga pag-aalinlangan na maaaring mayroon sila sa kanilang mga nalalapit na misyon. 2 taon na ang lumipas, at ang mga babaeng ito ay nagbagong anyo sa mga pinakamapanganib na mamamatay tao sa mundo. Ang mga ito ay kumakalat sa buong mundo, na nagkakaroon ng iba't ibang pagkakakilanlan at nagsasagawa ng mga lihim na misyon. Pagkatapos ay nakita namin si Charlene na maingat na nagsasagawa ng isang misyon upang alisin ang isang drug lord. Gumagamit siya ng isang nakamamatay na kombinasyon ng kagandahan at kasanayan, na inaakit ang lalaki gamit ang kanyang katawan bago gumawa ng kanyang nakamamatay na pagkilos. Di nagtagal pagkatapos nito, sinuri ni Detective Jack ang pinangyarihan ng krimen. Ang isa sa kanyang mga impormante ay nagpapadala sa kanya ng mensahe ng isang babaeng nagngangalang Diana, na naruroon sa panahon ng krimen. Habang nagkokonekta ang mga tuldok, napagtanto ni Jack na si Diana ay walang iba kundi si Charlene, isa sa mga batang nawala 1 dekada na ang nakalipas. Sa pagtuklas ng higit pa, naglakbay si Jack sa Hong Kong upang makilala ang mga magulang ni Charlene. Doon niya natagpuan ang ina ni Charlene na nagdarasal para sa kanyang anak, umaasa na ligtas at buhay pa rin ang kanyang anak na babae. Ipinaalam niya sa kanya ang hinihinalang pagkakasangkot ni Charlene sa pagkamatay ng isang drug lord. Ibinahagi pa ni Jack ang kanyang mga hinala na si Charlene ay maaaring nagpaplano ng isa pang pagpatay, sa pagkakataong ito ay tina-target ang isang opisyal na dumalo sa isang pagdiriwang sa lungsod. Ang mga hinala na ito ay pwedeng maging totoo at pwede ring hindi. Makalipas ang 1 linggo, makikita natin ang masasayang mga tao na makulay na nagdiriwang kung saan pumunta rin ang mga opisyal. Ang kapaligiran ay masayang nagdiriwang, ngunit ang tensyon ay pinagbabatayan ng kasiyahan. Si Detective Jack at ang ina ni Charlene ay kabilang sa mga taong nagmamasid sa kaganapan. Biglang lumabas si Charlene mula sa mga anino, malinaw ang kanyang intensyon habang itinutok niya ang kanyang baril sa opisyal. Matapos niyang barilin ang opisyal, nagtagpo ang mga mata ni Charlene at ng kanyang ina para sa isang maikli at matinding sandali. Ang masayang pagdiriwang ng festival ay sumabog sa kaguluhan. Nang makatakas si Charlene, si Jack ay mabilis na sinundan ang babae. Ang paghabol ay humantong sa kanila sa isang ice truck kung saan sila ay nakulong sa isang malamig na hangin na naghihiwalay sa kanila mula sa mundo sa labas. Sa loob ng truck, nagkatutukan sila ng baril. Sinubukan ni Jack na mga tuwiran kay Charlene, na sinasabi sa kanya na ang kanyang layunin ay hulihin si Madam M at wakasan ang kanyang mga kriminal na operasyon. Naniniwala siya na matutulungan siya ni Charlene sa kanyang pakikipagsapalaran, ngunit si Charlene, na sumasalungat at pinagtanggol ang kanyang sarili, ay binetukan si Jack. Mamaya sa gabing iyon, lumipat ang eksena sa labas ng bahay ni Charlene.
Nakatayo si Jack sa labas na nagbabantay. Sa loob, nakarinig ang ina ni Shorlyn ng ingay sa may bintana. Sa pag-aakalang anak niya iyon, siya ay lumapit sa bintana, para lamang harapin ang marahas na pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi si Shorlyn ang nasa bintana kundi si Jing, na ipinadala ni Madam M na nag-utos na patayin ang ina ni Shorlyn. Sa takdang panahon, dumating si Shorlyn, namagitan at dinaig si Jing. Sa resulta ng marahas na paghaharap na ito, isinugod ni Jack sa ospital ang nasugatang ina ni Shorlyn. Nang sumunod na araw, natagpuan nina Shorlyn at Kath ang kanilang mga sarili sa malalim na pagmumuni-muni, pinoproseso ang mga kamakailang kaganapan. Samantala, nilapitan sila ni Madam M na may alok na hindi makakatanggi si Shorlyn. Kapalit ng kaligtasan ng kanyang ina, gusto ni Madam M na isakatuparan ni Shorlyn ang isang pangwakas na misyon, na kinabibilangan ng pagpatay sa target na pinangalan ng Kenji. Sa mapanganib na misyon na ito, gusto ni Madam M na magsama sina Shorlyn at Kath. Gayunpaman, sa pagdating sa itinalagang lokasyon, mabilis nilang napagtanto na pumasok sila sa isang bitag. Sa halip na hanapin si Kenji, nakaharap sa kanila ang walang buhay na katawan ni Madam M na nakadisplay sa screen bago biglang itinapon sa kanila. Ang dramatikong eksena na ito ay nagpapakita ng isang bagong kalaban, na si Raichi, na may personal na paghihiganti laban kay Madam M dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ng kanyang mga kamag-anak. Sa sumunod na kaguluhan, nagawa ni Raichi na mawalan ng kakayahan si Shorlyn gamit ang isang tranquilizer gun, ngunit ang palaging maparaan na si Shorlyn ay nakahanap ng paraan upang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa isang dumadaang truck ng basura. Nakalulungkot, hindi kasing swerte si Kath at nahuli siya ng mapaghiganti na si Raichi. Nang maglaon ng gabing iyon, nang hindi tiyak ang kanyang kaligtasan at ang buhay ni Kath ay nasa panganib, tinawagan ni Shorlyn si Jack. Inihayag niya ang kanyang plano na iligtas si Kath sa susunod na araw at nakiusap kay Jack na alagaan ang kanyang ina, na nagpapahiwatig ng tunay na posibilidad na hindi na siya makabalik. Ang eksena ay nagbubukas sa isang pagawaan. Ito ang lokasyon kung saan si Kath ay nakakulong sa isang armored glass box, isang malupit na kagamitang itinakda ni Raichi. Sa kabila ng kanyang kakayahan at determinasyon, nakita ni Shorlyn ang kanyang sarili na walang magawa upang iligtas ang kanyang kaibigan. Sa kanyang takot, pinapanood niya si Kath na walang awa na pinatay ni Raichi. Pero hindi pa tapos si Raichi. Dahil sa kanyang walang katapusang galit sa grupo ni Madam M, hinamon niya si Shorlyn sa isang duel, sa paniniwalang makakaya niya itong talunin gaya ng ginawa niya kay Kath. Ang dalawa ay sumasali sa isang matinding labanan, isang sayaw ng mga galaw at mga counter move kung saan mahalaga ang bawat segundo. Sa kabila ng mga pagsubok at emosyonal na bigat ng pagkawala ni Kath, nauuna ang pagsasanay, katatagan, at determinasyon ni Shorlyn. Pagkatapos ng isang mahigpit na laban, nagawa niyang talunin si Raichi, na nagtapos sa mga pagsubok na kanyang hinaharap. Nang matalo si Raichi at natigil na ang kanyang relasyon sa mundo ng contract killing, nagpa siya si Shorlyn na iwanan ang buhay na iyon. Siya ay nagsimula sa isang paglalakbay upang makahanap ng kapayapaan sa kanyang buhay, naghahanap ng isang bagong simula at isang pagkakataon sa isang normal na buhay na malaya sa mga anino ng kanyang nakaraan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.